Ito ang salita ng Diyos. Lahat ng nakasaad dito ay totoo. Mababago nito ang buhay ko. Handa ako, bukas ang puso ko. Hindi na ako babalik sa dating ako. Sa pangalan ni Jesus, kung naniniwala ka, magsabi kang amen. Sige, makakaupo na kayo mga kapatid. May papakilala ulit ako sa inyo bago tayo magbasa ng mga bersikulo. Anong kanyang pangalan? Everybody say Hezekiah. Anong trabaho ni Hezekiah? He is the king. He is the king of Judah. Alam niyo ba kung saan yung Judah, mga kapatid? It is a part of Israel. Everybody say Israel. So last week, sabi natin, yung mga taga-Israel, ang tawag sa kanila Israelite, Israeli, ano pa? Hebrew, pwede rin Jewish, di ba? So parang Pinoy, Pilipino, Tagalog, Noipi, maraming tawag. Amen? Oh, mga kapatid, si Hezekiah, he's a king of Judah. Judah is a part of Israel. Siya ang hari nung lugar na yon na parte ng Israel. Mga kapatid, anak siya ni King Ahaz. Yan. Sa English, yun marahil na pronunciation, mga kapatid. Pero sa totoo lang, Ahaz talaga yan. Si King Ahaz ay Ahaz yan, mga kapatid. Bakit? Alam nyo, mga kapatid, si King Ahaz ang isa sa mga pinakamalupit na naging hari ng Judah. Alam nyo, mga kapatid, kung anong kanyang ginawa. Nagtayo siya ng mga templo ng iba't ibang Diyos sa loob ng bayan ng Diyos. Alam natin, mga kapatid, that Israel, it is the chosen people of God. Amen. So dapat ang lahat ng mga templo at pagsamba sa loob ng Israel ay puro papunta lamang sa ating Panginoong Jesus, nag-iisang Diyos. Ito si Ahaz, mga kapatid, ang ginawa niya, nagtayo siya ng mga templo ng mga Diyos ng mga kalapit na bansa doon sa loob ng Israel. So ibig sabihin, kung yung kanilang kapitbahay na bansa, iba ang Diyos, anim ang kamay, tinayuan niya yun ng templo doon sa loob ng kanyang bansa. Alam niyo kung bakit? Palagay niya, yun ang makapagliligtas sa Israel. O hindi na nila kami sasakupin sapagkat mayroon ditong templo ng Diyos nila. Kailan naman nila sirain ang templo ng kanilang Diyos? Nakuha niyo, mga kapatid. Pero yung bagay na yan, maybe it is wise in the eyes of man, pero hindi yan kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kailangan, iisa lang ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Kaya nung namatay si King Ahaz at ang naging hari ay si Hezekiah, isa sa mga ginawa ni Hezekiah, he restored the temple. Everybody say temple. Sabi natin, mga kapatid, yung mga Hudyo, yung kanilang sinasambahan, ang tawag doon hindi chapel, hindi church. Amen? Anong tawag? Starts with the letter S. S. Synagogue. Palakpakan niyo, Sister Tony. Nagno-notes, mga kapatid. Kailangan mag-notes din pala tayo. Sa Israel, mga kapatid, yung lugar kung saan sila nagsasamba, ang tawag doon, synagogue. Amen. Parang ito, kung ito ay sa Hudyo, ito ay synagogue. Pero merong isang main. Kumbaga parang sa Katoliko, ito yung kanilang Vatican. Ang tawag doon ay yung the temple in Jerusalem. Ito yung ngayon pinag-aawayan ng mga Muslim at ng mga Hudyo. At ang nangunguna doon sa templo ngayon ay mga Muslim. So hindi pa to naaagaw muli ng mga Hudyo. Kaya hindi natatapos yung kaguluhan doon sa Israel. So nung si King Ahaz, ang hari, tatay ni Hezekiah, everybody say amen. Yung templo ay napabayaan. Bakit, mga kapatid? Yung pondo, ikinalat niya sa mga templo ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Nung naging hari si King Hezekiah, anong ginawa ni King Hezekiah? Ni-restore niya yung templo. Ipinakumpuni niya kung ang mga kisame ay nasisira na, ang pintura ay naluma na, pinapinturahan niya yan muli. Doon sa loob ng templo, maniwala ba kayo, naglagay sila ng mga rebulto ng ibang Diyos. Pinatanggal lahat yon ni King Hezekiah. Nasundan natin, mga kapatid. Ano pang ginawa ni King Hezekiah, mga kapatid? Ibinalik niya, he reinstated, ibinalik niya ang Passover. Everybody say Passover. Alam niyo ba yung Passover?
So ito mga kapatid, nabuhay si King Hezekiah, hindi pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, nung panahon na yon, wala pang Pasko. Ang pinakamahalaga na okasyon sa kanila ay yung tinatawag na Passover. Bakit tinawag na Passover? Ibig sabihin, nilampasan. Passover. Sapagkat di ba nung panahon, mga kapatid ni Moses, nagpadala ng salot ang Diyos sa Ehipto. Natatandaan niyo yon? Nagpadala siya 10 plagues. Yung pinakahuli, pinatay ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo. Pinadala yung tinatawag na angel of death. Paano natakasan ng mga Israel yun? Nagpahid sila ng dugo ng tupa sa hamba ng kanilang mga pintuan. Yun ang tinatawag na Passover. Tinalunan sila ng angel of death. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Yung mga Israelita, nung si King Ahaz ang hari, kinalimutan nila ang Passover. Anong ginawa ni King Hezekiah? Ibinalik niya. Kumbaga mga kapatid, sa panahon ngayon, ang katumbas niyan, tinanggal ang Pasko. At ang ginawa ni King Hezekiah, ibinalik niya ang Pasko. Ano pa mga kapatid? He removed the idols. Ayan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng idol sa Biblia? Yung mga artista, sa panahon ngayon, yun ang mga idolo. Diba? Sa Biblia, kapag sinabing idol, ito yung mga ibang bagay na iyong dinodiyos. Nakuha natin mga kapatid. O imbis na magsamba ka kay Jesus na hindi nakikita, ang example ng idol, gumawa ka ng rebulto na nakikita. Diyos ba yun? Ang Diyos ay hindi nakikita. Yung rebulto na nakikita, hindi yun Diyos. Yan ang example ng isang idol. Nakuha natin mga kapatid. O anumang bagay na ating pahalagahan, higit sa ating pagpapahalaga sa Diyos, is an idol. Nasundan natin mga kapatid. So ang ginawa ni Haring Hezekiah, tinanggal niya ang mga idol sa buong bayan ng Israel. And he was a prayer warrior. Everybody say prayer warrior. Alam ba ninyo mga kapatid na kapag tayo nananalangin, tayo ay nakikipagdigmaan? Do you know that mga kapatid? Na when you pray na ikay pagalingin, tulungan sa exam, that is actually a battle na hindi mo nakikita. Amen. Si King Hezekiah, mga kapatid, so ito na, tinanggal niya ang mga templo ng mga ibang Diyos sa bayan ng Israel. Di ba? Tinanggal niya. So ano na ang mangyayari? Pwede nang sugurin ang Israel. Wala na kaming templo dyan. Yung Diyos namin hindi na sinasamba sa bayan na yan. So anong gagawin namin? Sakupin na namin yan para makapagtayo ulit kami ng templo. Nasundan ba natin mga kapatid? O mga kapatid, susugudin ngayon si King Hezekiah at ang city of Judah. Alam niyo kung ilan ang pumunta ng mga sundalo? 180,000 na mga sundalo. Halos kasing dami na ng lahat ng nakatira doon sa buong Judah. Pinalibutan ang Judah. Nagkakampo na sila gabi. Alam niyo kung anong ginawa ni King Hezekiah? Nanalangin si King Hezekiah. Tinuruan siya, meron siyang kaibigan na propeta. Sabi ng propeta, manalangin ka. Nanalangin si King Hezekiah. Alam niyo kung anong ginawa ng mahal na Panginoon? Yung angel of death na pumunta sa Ehipto, nagligtas sa mga Israelita, pinapunta doon sa kampo ng 180,000 na sundalo. Patay lahat sa gabi bago nila lusubin ang Israel. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ay bunga ng panalangin ni King Hezekiah. Biruin niyo mga kapatid, ni hindi man lang siya bumili ng armas. Kung iba yon mga kapatid, bumili na ng mga barko o ng mga jet, fighter jet. Amen? Bumili na ng mga karagdagan ng mga baril. Pero itong hari na to kakaiba, ano ang kanyang ginawa? He prayed. Amen? Because he was a prayer warrior. Sino dito gusto maging prayer warrior? Taas ang kamay. Amen. Gusto natin mga kapatid, kapag mayroong pagkikipagbaka, tayo ang mananalangin. Amen? At ang Diyos ang tutugon sa ating mga panalangin. Sabi ko kanina mga kapatid, mayroong kaibigan na propeta, si Hezekiah. O, kilala nyo si Hezekiah, huwag nyo munang kakalimutan. Ano ang trabaho ni King Hezekiah?
Ayun na, king. Kaninong anak si Hezekiah? Kay Ahaz. Si Ahaz corrupt. Amen? Na leader, pinabayaan ang templo, kinalimutan ang Passover, naglagay ng mga rebulto sa Israel. Amen? Lahat yan inalis ni King Hezekiah. Iniayos ni King Hezekiah. Mayroong nagtuturo kay King Hezekiah. Bata pa lang si Hezekiah, meron nang nagtuturo sa kanya. Ito ang kanyang tutor. Ang pangalan nito ay Isaiah. Everybody say Isaiah. Everybody say Hezekiah. Everybody say Isaiah. Everybody say Isaiah. Say Hezekiah. Yan, huwag niyong pagpapalitin mga kapatid. Ang trabaho niya, he is a prophet. Alam niyo ba kung ano yung prophet? Propeta mga kapatid. Ibig sabihin, kung ano ang pinapasabi ng Diyos, yun ang kanilang sinasabi. Amen? So, he was a prophet, Prophet Isaiah. Alam niyo mga kapatid, kakaiba to. Si Prophet Isaiah, Sister Reza. Ang tawag sa kanya, eagle eye prophet. Ibig sabihin, matang lawin. Oh, alam niyo na kung saan nakuha yun, mga kapatid. Kilala niyo ba yung matang lawin? Sino? Kuya Kim. So sabi nila, si Prophet Isaiah ay matang lawin. Alam niyo ba kung gaano kalinaw ang mata ng isang agila? Kahit na sobrang taas at layo ng agila, nakikita tayo. Ganyan mga kapatid. Si Prophet Isaiah daw, tawag sa kanya matang lawin, eagle eye prophet. Alam niyo kung bakit? Malayo pa ang mangyayari, nakikita na niya. So yung mga propeta mga kapatid, kailangan maunawaan natin na ang propeta ay hindi yung mga tao na kung ano ang sinabi nila, yon ang nangyari. Hindi mga kapatid. Ang mga propeta ay yung mga tao na kung ano ang pinakita sa kanila ng Diyos, yun ang kanilang sasabihin. They do not devise on their own. Amen. Hindi sila nag-i-imagine sa kanilang sarili at magsasalita at mangyayari. Hindi mga kapatid. Yung propeta, nire-reveal ng Diyos sa kanila kung ano ang kanilang sasabihin. Kaya nga yung mga totoong propeta, kung walang mensahe, hindi nagsasalita. Nasundan natin mga kapatid, nagkukulong lang sila sa kwarto at hindi nagbubukas ng kanilang bibig. Bakit? Wala pang mensahe ang Diyos. Iintayin muna nila ang mensahe ng Diyos bago nila ibukas ang kanilang bibig. Nasundan natin mga kapatid. So sabi natin, si Prophet Isaiah, malayo pa, nakikita na niya. Alam niyo ba kung anong pinakamahalagang propesiya ni Prophet Isaiah? Sabi diyan, he is a messianic prophet. Siya ang kauna-unahang propeta sa Israel, nagsabi na mayroong paparating na Messiah. Sino yung Messiah mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, mapakalayong panahon pa bago dumating ang ating Panginoong Jesus, nakita na ni Prophet Isaiah. He started preaching. Umikot siya sa buong Israel at sinabi niya, dadating ang panahon, magkakaroon tayo ng tagapagligtas. Ipapanganak ang Diyos sa pamamagitan ng isang birhen. Siya ang unang nangaral niyan, mga kapatid. Yung sinasabi doon na birhen ang manganganak sa Kristo, kay Prophet Isaiah yon nagsimula. Bago si Prophet Isaiah, wala pang propeta na nangaral ng ganyan. O, kilala nyo na si Prophet Isaiah. Kilala nyo na ba? Hezekiah, Isaiah. Ano nga ulit si Hezekiah? Ano nga ulit si Isaiah? Okay, tandaan nyo mga kapatid at si Isaiah, siya ang tutor ni Hezekiah. Bata pa lang si Hezekiah, ang nagtuturo na sa kanya ay si Isaiah. Kaya nung nagkaroon ng malaking problema si Hezekiah sa sakupin ng Israel, hindi nag-Google si Hezekiah. Alam nyo kung anong ganyang ginawa? Lumapit siya kay Isaiah. At anong sabi sa kanya ng propeta ng Diyos? Manalangin ka. Amen. Nakikinig pa ba tayo mga kapatid? Magsisimula na po tayong magbasa. Kilala na natin ang dalawang importanteng karakter. Sa Tagalog mga kapatid, yung Isaias
Isaiah, pareho lamang po yun mga kapatid. Isaiah in English, sa Tagalog, Isaias. Basahin natin mga kapatid mula sa Ikalawang Hari, Kapitulo 20, versikulo 1, pababa. Handa na ba kayo magbasa? Sabay-sabay mga kapatid. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Ito mga kapatid, dumating isang araw yung kanyang tutor na nagturo sa kanya manalangin. Amen. At nung nanalangin siya, hindi nila kailangan lumaban sa mga sundalo, 180,000, pinatay lahat ng anghel ng Diyos. Tinalo yung kampo ng kaaway. Siguro nung nabalitaan ni King Hezekiah sa kanyang mga tauhan, Hari, dumating po si Propeta Isaias, nasa gate na po. Ano kaya naramdaman ni King Hezekiah? Sabi niya, makakatanggap na ako ng mensahe mula sa Diyos. Marahil ako'y gagaling na. Lakad si Propeta Isaiah. Sabi ng tauhan ni King Hezekiah, mahal na hari, nandyan na po si Propeta Isaias, nakapasok na po sa kastilyo. Siguro kahit nahirap-hirap na tumayo si King Hezekiah, umupo na sa kanyang higaan. Parating na ang tao ng Diyos. Parating na ang magandang balita. Sabi ng tauhan habang naglalakad si Propeta Isaias, mahal na hari, nandyan na po si Propeta Isaias, nakapasok na sa King's Court o yung korte ng hari. Siguro kahit na hirap nang tumayo si King Hezekiah, tumayo siya kasi sabi niya, ito na ang sagot sa aking dalangin. Pero pagdating doon ni Propeta Isaiah, anong sinabi sa kanya? Magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Yan ang mensahe na kanyang tinanggap mula sa tao ng Diyos. Ano kaya ang naramdaman ni King Hezekiah nung nadinig niya ang mga salita na ito? Tuloy-tuloy tayo magbasa mga kapatid. Versikulo 2 hanggang 3, parehong kapitulo. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Akala niya mga kapatid, ang tao ng Diyos na magdadala sa kanya ng magandang balita. He was frustrated. He was disappointed sa kanyang nadinig. Kaya tumawag siya sa ating dakilang Diyos. Sabi niyan mga kapatid, ano yung kaduluduluhan? Umiyak siya ng husto. Sino ang umiyak mga kapatid? Si King Hezekiah. Tuloyin natin ang pagbasa mga kapatid. 4 hanggang 5. Nang hindi pa nakakaalis si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo. Kaya paggagalingin kita sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka na at makapupunta ka sa templo ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy mga kapatid, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita
at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekiah na tapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos, dahon ng igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Biruin niyo mga kapatid, nakarinig ka na. Parang doktor na nagsabi sa'yo, may taning na ang iyong buhay. Mamaalam ka na sa iyong mga mahal sa buhay. Pero bigla-bigla mga kapatid, nagbigay ng panibagong mensahe ang Diyos kay Isaiah. Sabi mga kapatid, noong bagong mensahe, dadagdagan ko pa ng 15 years ang iyong buhay. Amen? Hallelujah! Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! What are the reflections, mga kapatid, o yung ating mga aral na mapupulot mula dito? Number 1, brothers, kindly, can you read it? Faith doesn't exempt us from problems. It prepares us for it. Totoo ba to, mga kapatid? Kapag ba ikay may pananampalataya, hindi ka na magkakaproblema. Kapag ba ikay may pananampalataya, hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa rin dahil ikay tao. Magkakaproblema ka pa rin dahil ikay tao. Ang pananampalataya, hindi yan ibig sabihin exempted na tayo sa mga problema, sa mga sakit. Normal lang yan sa tao. Ano ang ginagawa ng pananampalataya, mga kapatid? Inihahanda tayo para sa mga panahon na kailangan natin ito. Katulad ni King Hezekiah, mga kapatid, tinuruan siya ng tao ng Diyos na manalangin. Amen. Sino ba dito ang marunong manalangin? O lagi pa ba kayong kailangan sabihan manalangin o marunong na talaga kayo? Marunong na talaga, di ba? So ibig sabihin, mga kapatid, inihanda si King Hezekiah sa pagdating ng isang mahirap na sitwasyon. Paano, mga kapatid, isipin mo, Brother AJ, paano kung dumating yung karamdaman ni King Hezekiah at sinabihan siya ni Prophet Isaiah na mamamatay ka na, pero hindi pa siya marunong manalangin? Nabago kaya ang desisyon ng Diyos? Hindi, mga kapatid, kaya siya binigyan ng pananampalataya para pagdating ng panahon ng pagsubok, alam mo kung ano ang iyong gagawin. Amen. Kaya yung mga singers, mga kapatid, pag kayo dito pinagpe-pray bago magsimula ang gawain, I know some of you do it willingly without being told. Glory to God, very good. Meron naman iba, kailangan palaging papaalalahanan para manalangin. Bakit kayo tinuturuan manalangin, mga kapatid? Para dito lang ba? Hindi, mga kapatid. Pag nagkaroon kayo ng problema sa labas, sa inyong pamilya, nag-away ang inyong tatay at nanay, nagkaroon kayo ng kaaway sa eskwelahan, bumagsak ang grades ninyo, napunta kayo sa isang sitwasyon na mahirap, doon ninyo gagamitin yung panalangin na itinuro sa inyo dito. Amen! Doon yung mapapakinabangan yon, mga kapatid. Because faith doesn't exempt you from problems. It prepares you for it. When the problem comes, you know what to do. Sabihin mo nga sa iyo nasa kanan, you know what to do. Di ba, mga kapatid, dito sa ating gawain, paulit-ulit tayo, say in Jesus' name. Pag mahina, uulitin pa ni Brother Daniel, say in Jesus' name. Para siguro sa isip-isip nyo, ano ba itong trip ni Brother Daniel? Pero nung binangunot pala si Tito Dennis, yun pala yung kanyang babanggitin. Bakit? Kasi paulit-ulit alam na niya na kapag siya'y nasa mahirap na sitwasyon, ang kanyang babanggitin ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag ka nang tumawag kung kani-kanino pa. Amen. Tawagan mo ang pangalan ng Diyos na kayang magligtas sa iyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Punta tayo sa pangalawa. Sabi niya, mga kapatid, in times of crisis, yan, mga krisis sa ating buhay, call on Jesus. Minsan meron sa atin kapag mayroong problema, i-chat ko si ganito.
Makipagkita ako kay ganito at doon ako iyak. Hindi pala mga kapatid. Sa Diyos pala dapat tayo tumatawag. Amen. Sapagkat Diyos ang may kakayanan na tayo ay iligtas. Amen. Sabi pa nga sa Biblia, blessed is the man that trusted in the Lord. Amen. May kadugtong mga kapatid. It's not in the same verse. It's in a different book. Cursed is the man that trusted in man. Sinumpa na daw. Cursed past tense, hindi sumpain. Kasi kung sumpain, be cursed. Diba? Sabi cursed, ibig sabihin sinumpa na. Ang tao na nagtitiwala sa tao. Amen. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga pangangailangan, huwag nyo hintayin maglinggo at saka lang kayo magpapapray dito. Amen? Kaya natin yan ginagawa dito para handa kayo. Sa oras ng inyong pangangailangan, kapitbahay mo, hinihimatay, laging mayroong sakit, hindi makapagpa-check up, yung ginagawa dito, dalhin mo doon. Amen. Ipanalangin mo, ilay hands mo. Amen. At makikita mo ang katugunan ng Diyos. Pagdating mo dito, mayroong kang patotoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 3, God sees our tears. Ano yung sabi natin kanina doon, mga kapatid? Umiyak ng husto. Sino? Si King Hezekiah. At anong sabi ng ating Panginoon? Balikan natin yung talata, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, narinig ko ang panalangin mo. At nakita ko ang mga luha mo. Kaya paggagalingin kita. Mga kapatid, this is why we don't just teach you to pray. Amen? Kaya hindi lamang panalangin ang tinuturo sa inyo, kundi pagpupuri sa Diyos na marubdob. Amen. Bakit mga kapatid tinuturuan kayo, ipikit nyo ang inyong mga mata. Dalmihin nyo ang presensya ng Diyos. Itaas nyo ang inyong mga kamay. Bakit yan tinuturo sa inyo mga kapatid? Kapag may hihingin kayo sa Diyos, panalangin at luha ang kailangan natin ibato sa Diyos. Amen? Yun ang nakasulat dyan eh. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha. Kung hindi man lang tayo makaluha sa ating pagpupuri sa Diyos, paano na mga kapatid? Kailan pa tayo luluha kapag meron na tayong mabigat na problema? Kapag sobrang sama na ng ating loob, saka tayo luluha, hindi mga kapatid, magpondo ka na. Dahil ang Diyos, mayroong kakayanan na sawayin ang mga problema bago pa man yan dumating. Naniniwala ba kayo mga kapatid na sa totoo lang, mas marami pa dapat kayong problema sa buhay nyo kung hindi kayo naglilingkod sa Diyos? The fact na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus, mayroong isang malaking pader na iniligay ang Diyos sa palibot natin at maraming mga problema, suliranin, karamdaman na hindi man lang makalapit sa atin. Alam nyo mga kapatid, sumasakit ang aking katawan minsan. Nagkakamali ako ng kilos, mga kapatid. Sumasakit ang aking katawan. Nagpapasalamat pa ako sa Diyos. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat, ito lang ang karamdaman na inabot ko. Dahil yung ibang kaedad ko, 30 years old, patay na, mga kapatid, na stroke, na heart attack. Wala na mga kapatid. Pero ako, ito lang ang mga sakit-sakit ko. Masakit lang ang aking katawan, masakit lang ang aking buto. Bakit? Kasi kinilos mo. Ibig sabihin, nakakakilos ka. Amen! Napakabuti pa rin ng ating dakilang Diyos. Amen! Kaya we keep on serving the Lord, mga kapatid. Sapagkat dito, iniingatan tayo ng Diyos. At kung makatanggap man tayo ng hindi magandang balita, matatanggal ka na sa trabaho. Mayroon ka ng karamdaman na hindi gagaling. Alam natin, mga kapatid, our tears, it can change the final answer from God. Nananampalataya ba kayo mga kapatid? Hiwalay na ang aking mama at papa. Sa panahon ngayon, sobrang dami na mga mag-asawa naghihiwalay. Normal lang yan. Tatanggapin mo na lang ba? Baka nakakalimutan mo na pwede kang manalangin at lumuha sa Diyos. At ipanalangin mo, hingin mo sa Diyos na magkabalikan pa yan. Amen! At walang imposible sa Diyos. Amen! Kayo ay nakakulong sa isang relasyon na hindi nyo malaman ang inyong gagawin, walang imposible sa Diyos. Kayang gawa ng paraan ng Diyos para mailagay ang lahat ng bagay sa ayos. Amen! Sabi sa Biblia, ask whatever you wish, whatever you wish, and it shall be given
unto you. Amen! Hallelujah! 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 Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mabilis lang mga kapatid, nais ko ikwento sa inyo. Si Hezekiah gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Sabi ng iba, noon lang yan, sa panahon lang ng Biblia. Pero mga kapatid, alam niyo ba, sa Amerika, ngayon, na tayo nasa mga huling kapanahunan na, mayroong mga pag-aaral na lumabas kamakailan mula dito sa Ohio State University. Alam niyo kung saan yung Ohio, mga kapatid? That is one of the states, kaya tinawag na United States. Ohio is one of the states in the US. Yung State University nag-aral, mga kapatid. Alam mo kung ano na-discover nila? Ang mga taong may pananampalataya, mas mabilis gumaling ang kanilang mga sugat dahil sila ay mayroong pananampalataya. Kaysa doon sa mga tao na sinasabi hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Kaysa doon sa mga tao na walang ibang inasahan kundi doktor at medisina. Yun daw mga may pananampalataya, whether they take medicine or not, ang kanilang mga wounds heals faster. Amen. Yan na na-discover mga kapatid sa Ohio State University. O palakpakan niyo muna ang dakilang Diyos. Di ba kayo natuwa mga kapatid? Kung tayo pala ay magkasugat, huwag kang mag-alala, hindi ka abutin ng 10 taon na mayroong kang sugat sa paa katulad nung kapitbahay mo na mula nung magkasugat 15 years ago hanggang ngayon may sugat pa rin ang paa. Hindi yan mangyayari sa iyo. Amen! Sapagkat ang Diyos na iyong pinananampalatayanan mayroong magagawa sa iyong buhay. Sabi mga kapatid sa Discovery, Mayo Clinic, one of the most modern clinics in the US. Isa sila sa mga pinaka-makabago. Nag-focus sila mga kapatid sa mga stem cell therapy. Yung mga unconventional ways kung paano pagalingin ang tao. Alam niyo kung ano na-discover nila? Ang mga tao daw na may pananampalataya ay mas tumatanda kaysa sa mga taong walang pananampalataya. Pansinin naman ninyo mga kapatid, sa inyong mga komunidad, sa inyong mga kamag-anak, hindi ba mga kapatid yung mga parang galit sa Diyos? Hindi naman inaabot ng matagal na panahon? Pero yung mga tao na ang tanda-tanda na buhay at malakas pa rin. Bakit? Pagkat sila'y naniniwala sa ating Panginoong Diyos. At kung dumating man sila mga kapatid sa kaduluhan ng kanilang buhay, hindi naman sila nahihirapan. Bakit? Hihingin lang naman nila sa Diyos. Nakunin na sila ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon mga kapatid, sa Amerika ito, walang ganitong pag-aaral sa Pilipinas. Yun daw na mga tao na may faith, people with faith, they age, umeedad sila, more gracefully. They are less prone, mas iwas sa stroke, heart attack, at anumang mga karamdaman sa katawan na pangmatagalan dahil sila ay mayroong pananampalataya. Sabi ng mga nag-aral ng mga kapatid, it's psychology. Sabi, kasi positive sila mag-isip. Ang hindi nila alam mga kapatid, mayroong mga bagay na hindi nakikita kumikilos sa ating buhay dahil tayo ay nananampalataya. Si King Hezekiah mga kapatid, ni hindi man sumugo doon sa kampo ng 180,000 nangamatay ang mga sundalo ng kalaban. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? May mga bagay na kumikilos na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin manampalataya sa Diyos. Amen! Because we can only avail these things if we know how to pray. Everybody say pray. And if we know how to cry unto the Lord. Everybody say cry unto the Lord. Amen. Huwag mong iyakan ang iyong problema. Amen? Umiyak ka sa Diyos na may magagawa sa iyong problema. Amen! Hallelujah! Ito na mga kapatid. Kung kanina, nagbasa tayo sa Aklat ng Mga Hari, ibig sabihin ang nagsulat niyan yung sekretarya ng mga hari. Amen. Ito mga kapatid, ang nagsulat si Propeta Isaiah. Kung ano yung kanyang mga nakita. So ito daw ang sinabi ni Haring Hezekiah. Pwede ba natin basahin, sisters? Sabi sa Isaiah 38 verses 17 to 18, sabay-sabay, totoong ang mga kahirapang aking tiniis ay para rin sa aking kabuti. Sino nagsabi niyan? Si Haring Hezekiah, mga kapatid. Ang nagtala, si Propeta Isaiah, pero ang nagsabi niyan si Haring Hezekiah. Dahil sa pag-ibig mo,
Iniligtas mo ako sa kapahamakan at pinatawad mo ang aking mga kahit pala matuwid na tao, si Haring Hezekiah, ay meron pa rin siyang mga nagagawang mga kasalanan. Sapagkat papaano pa akong makapagpupuri sa iyo kung ako'y patay na? Kung patay na ako. Ang mga patay ay hindi makakapagpuri sa iyo o makakaasa man sa iyong katapatan. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ang mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo katulad ng ginagawa ko ngayon. Ang bawat henerasyon ay magpapahayag sa susunod na henerasyon tungkol sa iyong katapatan. Panginoon, iniligtas mo po ako. Kaya sa saliw ng tugtog, aawit kami sa iyong templo habang kami ay nabubuhay. Hallelujah! This is why we praise the Lord. Amen! Hallelujah! Sabi dyan mga kapatid, suffering. Everybody say suffering. Forces us to reflect on our shortcomings. O kahit naman gano'n tayo kabuting tao, meron pa rin tayong kasalanan. Amen? Kahit naman gano'n tayo katalino, meron pa rin tayong kasalanan. Kahit gano'n tayo kayaman, baka mas marami pang kasalanan. Kasi sabi sa Biblia, mas mahirap pa daw sa mayaman makapasok sa langit. Parang pagpasok ng isang kamelyo. You know what a camel is? Yung hunchback camel. Para daw kamelyo na pumapasok sa butas ng karayom. Ang mayaman para pumasok sa. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, no, na hindi tayo mayaman. Amen? Pinrovide lang ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi mahirap sa atin na pumasok sa langit. Amen? Sabi dyan, suffering forces us to reflect on our shortcomings. Siguro mga kapatid, si Haring Hezekiah, mabuting tao naman siya, matagumpay na hari. Maka-Diyos. Pero siguro nung nagkasakit siya, kahit yung simpleng pagdadabog, naihingi niya yun ng tawad sa Diyos. Hindi ba? Amen? Yung kahit na simpleng pabalang na pagsagot sa kanyang kapwa, na tingin niya ay karapatan naman niya dahil hari siya, marahil yun ay naihingi niya ng tawad sa Diyos. Kasi ganun mga kapatid, kapag tayo ay naghihirap, para natin tinatanong ating sarili, ano ba ang kasalanan ko? Hindi ba mga kapatid? Binabalikan natin lahat ng mga bagay na yan. Sabi doon mga kapatid, as long as I live, I will praise the Lord. Can we all say that? As long as I live, I will praise the Lord. Habang binadagdagan ng Diyos ng araw, taon ang iyong buhay, pupurihin mo ang Diyos. Amen! Yan ang trabaho natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Lalo na sa atin na tumanggap ng mga milagro at himala ng Diyos. Meron ako ipapakilala sa inyo, mga minamahal. Last character. Kilalanin natin, mga kapatid. Anong kanyang pangalan? Manasseh. Tama po, Manasseh. So, mga kapatid, si Manasseh, everybody say Manasseh. Sino siya, mga kapatid? Siya ang heir ni King Hezekiah. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Siya ang tagapagmana. Ibig sabihin, mga kapatid, nung namatay si King Hezekiah, sino ang naging hari? Si Manasseh. Amen. Nasundan niyo, mga kapatid. Everybody say Hezekiah. Everybody say Isaiah. Everybody say Manasseh. Alright. So, ito daw yung tagapagmana. Alam niyo, mga kapatid, grabe ang pagpapala ng Diyos. Hindi lang kay King Hezekiah, kundi sa kanyang lahi. Kasi biruin niyo mga kapatid, yung kanyang anak, siya ang pinakamatagal na naging hari ng Judah. He was the longest reigning king of Judah. Kumbaga sa Miss Universe, every year yun ay pinapalitan. Ito, hindi siya pinalitan. Kung di ako nagkakamali mga kapatid, 55 years siyang hari. Magulo mga kapatid sa Israel, mayat maya nagpapatayan, nagpapalit ng hari. Alam niyo ba mga kapatid, 55 years siyang naging hari, nagsimula siya ilang taon? 12 years old, hari na siya. Hindi siya natanggal. Hindi siya napalitan. Tuloy-tuloy lang siya na naging hari. Mga kapatid, nakakamangha yun. Ito mga kapatid, kailangan natin ma-realize. Nung nagkaroon ng karamdaman si King Hezekiah, ilan ang sinabing taon na idadagdag sa kanya? So, ibig sabihin mga kapatid, naging anak ni King Hezekiah, si Manasseh, pagkatapos niyang gumaling sa kanyang
karamdaman. Nasundan nyo? 3 taon nang magaling si King Hezekiah, tsaka niya naging anak si... Nasusundan nyo kung bakit, mga kapatid. He was 12 years old when he became king. Ba't siya naging hari? Siyempre, namatay na ang kanyang tatay. 15 years daw ang extension ni King Hezekiah. So, ibig sabihin, ipinanganak si Manasseh 3 taon pagkatapos gumaling si Haring Hezekiah. Ito, mga kapatid, sa lahat ng pinagdaanan ni Haring Hezekiah, ito pala ang magiging dahilan. Babasahin natin to sabay-sabay kung nakikita ninyo. Maraming mga pangalan, o baka makuha nyo dito ang magiging pangalan ng inyong anak. Ito, mga kapatid, fast forward, kanina nasa Kings, 2 Kings tayo, at nasa Book of Isaiah, nasa Old Testament tayo. Everybody say Old Testament. Ngayon, mga kapatid, fast forward, tayo ay nasa New Testament. Everybody say New Testament. Ano ang unang aklat sa New Testament? Matthew. Or in Tagalog, Mateo. Basahin natin, mga kapatid, mula sa Mateo, Kapitulo 1, first chapter, verse 10 to 16. Sabay-sabay, babasahin natin, mga kapatid, parang chant, ha? Sabi natin kanina, si Hezekiah ang ama ni Manasseh. Si Manasseh ang ama ni Amon. Si Amon ang ama ni Josiah. At si Josiah ang ama ni Jeconiah. O may ... kasi mga kapatid, sa panahon na yan, sinakop ng Babylon ang Judah. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel. Si Shealtiel ang ama ni Zerubbabel. Nagbabasa pa ba kayo? Si Zerubbabel ang ama ni Abihud. Si Abihud ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Nasundan nyo? Si Azor ang huli, mga kapatid, ha? At si Azor ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Akim. Si Akim ang ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan. Si Matan ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose. Kilala nyo ba yan? Na ang asawa ay si Maria. Kilala nyo ba kung sino yung Jose na may asawang Maria? Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Yung palang kaninu-ninuan ng ating Panginoong Jesus ay hindi ipapanganak kung hindi marunong manalangin si Haring Hezekiah. Kung namatay na si Haring Hezekiah, 15 years, hindi na nadagdag, hindi na ipinanganak si Manasseh na magbibigay nitong buong lahi papunta sa ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi niyan, mga kapatid, answered prayers. Everybody say answered prayers. Nakaranas na ba kayo ng answered prayer? Answered prayers can have a broader impact. Akala ni Haring Hezekiah na dagdagan lang ang kanyang buhay. Amen? Akala ni Haring Hezekiah, nagkaroon lang siya ng kadagdagan na anak. Ang hindi niya alam, yung palang ipinrophesy ni Isaiah na mayroong tagapagligtas na darating ay ipapanganak sa pamamagitan ng kanyang lahi. Nasundan niyo, mga kapatid? Kaya pala nakita na ni Prophet Isaiah na may Mesiyas na parating sapagkat kaharap na niya siya ang tagturo sa hari na pagmumulan nito. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, marahil sabi ninyo, pinagaling lang ako ng dakilang Diyos. Hindi ko na yan ipapatotoo. Hindi ko na yan ipapasalamat. Napakaliit na pagpapala lang niya. Nakakahiyan tumayo sa harapan. Sasabihin ko pa ba yan? Hindi nyo alam kung ano pa ang ginawa ng Diyos sa pagtugon sa inyong panalangin. Hindi nyo alam kung gaano pa kalawak ang inabot ng paggaling ng inyong mga kasukasuan na kayo'y nakapaglaban na at nakapaglinis na ng bahay. Hindi nyo alam kung ano pa ang mga nagawa ng... Paano kung may virus na doon sa bahay na yon? At kung hindi ka naglinis, lahat kayo, dinapuan na ng virus na yan. Sabi ko kanina, mga kapatid, mayroon tayong mga problema, karamdaman, na hindi natin alam
pinigilan na ng Diyos na makalapit sa atin sa pamamagitan ng ng ating pananampalataya. Dahil tayo ay nananalangin sa Diyos, tayo ay lumuluha sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo nga ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tinatanggap mo ba ang mga pagpapala ng Diyos sa umaga na ito? Amen. Meron ba tayong natutunan, mga kapatid? Nadagdagan ba ang ating kaalaman? Amen. Nadagdagan ba ang ating pananampalataya? Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay, mga kapatid, nating bigkasin mula sa ating puso ang ating deklarasyon para sa linggong paparating. I declare, si Jesus ang aking sandigan at pag-asa. Sa kaniyang kamay may himala. Luha ko'y naririnig. Panalangin ko'y tinutugon. Sa bawat pagsubok, ako'y kaniyang pinalalakas. Maglilingkod akong may pananampalataya at sa bawat hininga, papupurian ko siya. Sasambahin ko siya habang ako'y nabubuhay sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Hallelujah.